19 na taon na ang nakalipas sa isang tahimik na umaga sa Guangzhou. Lumabas ang isang nakakagulat na balita mula sa loob ng isang silid-aralan sa unibersidad. Isang batang babaeng doctoral student ang natagpuang patay at hubad sa lecture room. Sa paligid niya ay may mga kondom at piraso ng punit na damit na tila may malalim na misteryo sa likod ng pangyayaring ito. Dahil sa magulong kalagayan ng eksena, mabilis na kumalat ang haka-haka na ang krimen ay dulot ng isang emosyon o di kaya ng isang relasyon. Ang gusali ay may iisang labasan lamang at mahigpit na binabantayan ng mga gwardiya, kaya wala namang nakakita ng kahina-hinalang tao na pumasok o lumabas, kaya para sa marami, tila locked room ang insidente. Isang misteryo na mahirap lutasin. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumihis ang kaso mula sa mga unang palagay at pinag-aralan ng pulisya ang pinagmula ng biktima, eksaktong timeline ng krimen at posibleng motibo ng sinumang may kinalaman. Unti-unti, ang mga tila magkakahiwalay na detalye ay nagdugtong-dugtong at nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan. Sino nga ba ang may kagagawan ng trahedyang ito at paano nalutas ng pulisya ang masalimuot na pangyayari hanggang sa mahuli ang sospek? Ang insidente ay naganap sa Guangzhou University of Chinese Medicine sa Baiyun District, Guangdong Province, China, bandang 9:00 ng gabi, ika-6 ng Abril 2006. Tahimik na ang campus at kaunti na lamang ang estudyanteng naglalakad nang may 2 estudyante ang makapansin ng kakaibang tanawin. May itim na usok na lumalabas sa ika-4 na palapag ng isang silid na tila senyales ng sunog. Agad nilang ipinaalam sa gwardiya at ilang minuto lamang. Nagtungo ang ilang security guards sa ika-4 na palapag at natukoy na ang pinagmumulan ay ang Jinghui Research Room na ginagamit sa kursong tulay sa pagitan ng basic at clinical studies sa Chinese medicine. Gabi na, kaya nakasara ang bakal na pinto. Malakas nila itong kinatok, ngunit walang sumagot. Inakala nilang walang tao, kaya't bagyang nabawasan ang pangamba, ngunit upang maiwasan ang sunog at pinsala sa kagamitan, sinubukan nilang buksan ang pinto gamit ang ilang kagamitan at makalipas ang ilang sandali, sila ay nakapasok rin. Pagpasok pa lamang, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanila. Isang hubad na babae ang nakadapa sa ibabaw ng conference table at ang bahagi ng katawan nito ay nasusunog. May ilang aklat at papel din na nasusunog, ngunit limitado lamang sa iisang bahagi. 2 sa gwardya ang agad na gumamit ng fire extinguisher, habang ang isa naman ay tumawag sa Baiyun District Police Security Bureau. Sa labas, nagsimulang magtipon ang mga estudyante at guro at kumalat ang iba't ibang haka-haka. Isang faculty member ang nag-organisa upang mapaalis ang mga estudyante at pinayuhan silang huwag magpakalat ng maling impormasyon at hintayin na lamang ang opisyal na pahayag. Si Dr. Zhao Suzhou, na bata pa at kilala sa kanyang malasakit, ay patuloy na tumitingin sa mga pasyente sa Rheumatology Department ng Internal Medicine Ward 6. Maraming pasyente, kabilang ang isang 60 taong gulang na lalaki, ang labis na nalungkot sa kanyang trahedya. Ayon sa pulisya, wala silang natagpuang ebidensya na si Zhao ay may personal na kaaway o alitan at halos agad na naalis ang posibilidad na paghihiganti ang motibo ng krimen. Samantala, mabilis kumalat sa buong campus ang balita ng pagkamatay ni Zhao Suzhou. Maraming estudyante ang natakot na lumapit sa Jinghui Research Room na agad na isinara at isinailalim sa mas malalim na investigasyon. Dahil dito, marami ang umiwas maglakad ng mag-isa sa mga academic building tuwing gabi. Natural lang na sumiklab ang espekulasyon
at isa sa mga pinakanapansin na detalye ay nang matagpuan ang biktima na walang suot na damit at may mga kondom sa lugar ng insidente. Maraming tsismis ang kumalat gaya ng kung si Sujo ba ay may komplikadong relasyon at may nagsabi pang nakikipagrelasyon siya sa 3 lalaki ng sabay. Ngunit ayon sa testimonya ng kanyang mga kaibigan at pamilya, si Zhao Sujo ay may isang matatag na nobyo na isa ring doctoral student sa parehong universidad. Matagal na silang magkasintahan, magkakilala na rin ang kanilang mga pamilya at may plano ng magpakasal pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Noong umaga pagkatapos ng insidente, ipinatawag ang nobyo para makipagtulungan sa pulisya. Sa buong interogasyon ay nanatili siyang kalmado, ngunit nang makalabas, biglang bumagsak sa tabi ng 2 kaibigang naghihintay at doon narinig ang kanyang hindi mapigilang pag-iyak. Mula sa pahayag ng mga kaibigan, malinaw na seryoso at tapat ang kanilang relasyon. Wala rin silang nalalaman tungkol sa anumang komplikadong relasyon ni Sujo. May ilang estudyante lang ang nagsabi na dati may 2 lalaki na nanligaw sa kanya na nagbukas ng posibilidad ng selos bilang motibo. Ayon sa mga kasamahan niya sa ospital, matapos ang duty at hapunan, nagtungo si Sujo sa Jinquei Research Room upang ipagpatuloy ang kanyang akademikong gawain. Ipinakita ng surveillance footage na siya ay pumasok ilang minuto makalipas ang 8:00 ng gabi at hawak ang kanyang telepono at wallet. Dito na lumitaw ang mga pangunahing tanong ng pulisya. May nakatakda ba siyang pakikipagkita sa isang tao? Kung oo, ito ba ay isang kakilala o isang estranghero? At bakit kinuha ng salarin ang telepono, wallet at damit, ngunit iniwan ng kondom na may DNA at ang martilyong pinaniniwalaang sandata? Maliwanag sa mga investigador na tila may halo ng pagmamadali at planadong aksyon na nag-iiwan ng mahalagang ebidensya sa eksena. Bukod sa motibo, ang isa pang tanong ay kung paano namatay si Sujo. Nang dumating ang gwardya, napansin nilang hindi malala ang sunog kundi maliit lang ang apoy sa mesa na kumalat sa braso at likod ng biktima. May access sa tubig ang silid. Wala ring nakitang palatandaan ng pagtakas o pagkikipaglaban, kaya't lumalabas na malaki ang posibilidad na bago pa magsimula ang sunog, ang biktima ay wala ng buhay. Ito ang unang malinaw na indikasyon para sa pulisya na ang sunog ay hindi sanhi ng kanyang pagkamatay, kundi bahagi ng insidente upang itago o guluhin ang ebidensya. Sa karagdagang pagsusuri, natuklasan ng forensic team ang dugo sa paligid ng bibig ng biktima at nakumpirma nilang hindi ito dulot ng sunog. 2 posibleng paliwanag ang lumitaw na ito ay internal bleeding mula sa malakas na tama sa ulo o pagkalason. Pansamantala ring isinaalang-alang ang posibilidad ng pagpapakamatay dahil ang Jinquei Research Room ay halos sarado at maigpit ang seguridad. Ngunit hindi maipaliwanag kung bakit wala siyang suot na damit at bakit nawawala ang kanyang mga gamit. Dahil dito, mabilis na itinuring ng media ang kaso bilang isang locked room murder. Hindi nagtapos sa opisyal na investigasyon ang curiosity ng media. Isang grupo ng reporters ang nakadiskubre ng ibang daanan sa gusali. Ito ay hagdanan at pinto na hindi nakalak na humahantong sa bubong. Doon, may 2 lalaking walang tirahan na natagpuang natutulog. Bagamat marumi at gusgusin, iginiit nilang wala silang alam tungkol sa insidente. Lumitaw mula rito na hindi kasing higpit pala ng inaakala ang seguridad sa gusali. Ito rin ang unang malinaw na indikasyon para sa pulisya na kung pamilyar sa layout, maaaring makapasok at makaalis ang salarin nang hindi napapansin. Dahil sa public attention, bumuo agad ang Bayon District Police Department ng Team 4.6, isang espesyal na task force na pinamumunuan ni Director Liming.
Hinati ang investigasyon sa tatlong focus at ang una ay ang crime scene, pangalawa ay ang social network ng biktima at ang pangatlo ay ang nawawalang gamit. Sa loob ng halos isang linggo, nakausap ang mahigit 100 katao at unti-unting naalis sa listahan ng posibleng suspect ang mahigit 20 pangunahing individual, kabilang ang nobyo, kaklase, katrabaho at pamilya. Sa ika-6 na araw, isang mahalagang lead ang lumitaw. Isa sa savings card ng biktima ang ginamit sa ATM malapit sa abalang intersection at halos sa parehong oras, ang cellphone niya ay tumawag sa customer service ng ICBC. Gamit ang surveillance footage mula sa bangko, natukoy ang isang lalaking suspect. Matapos ang follow-up, nakumpirma na ito ay si Xiang Jin, 25 taong gulang at lokal na residente ng Guangzhou. Hindi tumigil ang task force sa paghahanap. Bandang 3:30 ng hapon, 12 ng Abril, si Xiang Jin ay naaresto sa kanyang apartment sa Qinhui Xianting Residential Complex. Sa unang interogasyon, tahimik siyang nagtatangkang iligaw ang pulisya. Sinasabing natagpuan lang niya ang telepono at bank card ng biktima sa kalye. Ngunit sa pamamagitan ng matitinding rounds ng pagtatanong, pinukaw ng mga investigador ang kanyang emosyon at tuluyan siyang umamin sa robbery, panggagahasa at pagpatay. Lumabas na si Xiang Jing ay isang walang trabaho, madalas umaasa sa pamilya at minsang nagnanakaw ng maliliit para mabuhay. Bukas ang maraming bahagi ng unibersidad kaya madalas siyang maglaro sa basketball court at soccer courts at maghihalo sa mga estudyante. Ngunit paano niya napili si Zhao Suzhou bilang biktima? Ayon sa pag-amin niya, bandang 7:00 ng gabi matapos maglaro ng soccer, naupo siya sa damuhan upang magpahinga at uminom ng baijiu. Habang tumatagal, lalo siyang naiinis dahil wala siyang pera. Nawala ang kanyang telepono at nagpasiya siyang magnakaw. Habang nag-iikot sa campus, napansin niya si Suzhou na naglalakad mag-isa at hawak ang kanyang telepono. Siya si Zhao Suzhou at naging biktima ni Xiang Jing sa purong pagkakataon. Sinundan siya ni Xiang Jing papasok sa gusali ng opisina at pareho silang umakyat sa ika-4 na palapag at huminto sa harap ng Jinquei Research Room. Pinanood ni Xiang si Suzhou na gamitin ang kanyang susi at dahil hindi niya ganap na isinara ang pinto, nabuo ang pagkakataon. Marahan siyang kumatok at pumasok. Nagulat si Suzhou nang may lalaki sa loob, ngunit bago siya makapagtanong, sinabi ni Xiang na naghanap lang siya ng numero ng telepono ng isang guro na kilala rin ni Suzhou. Nang lumiko ito para tumulong, ipinukpok ni Xiang ang bote ng baijiu sa ulo ni Suzhou dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Habang walang malay si Suzhou, hinanap ni Xiang ang bag at kinuha ang telepono, MP3 player, wallet at isang pendant. Sa simula ay balak lamang niyang magnakaw, ngunit napansin niya ang kondom sa bag at doon umusbong ang kanyang madilim na intensyon. Ginamit niya ang tali ng sapatos upang itali ang pulso ng babae at isinagawa ang pang-aabusong sexual. Nang gumalaw at muling magbukas ang mata ni Suzhou, natakot si Xiang na baka matandaan nito ang kanyang mukha. Napansin niya ang maliit na martilyo sa mesa at ginamit ito upang muli siyang mawalan ng malay. Sa puntong iyon, hindi sigurado si Xiang kung buhay pa ang biktima, kaya inilagay niya si Suzhou sa mesa at isiniksik ang kanyang mga damit sa backpack. Bago umalis, sinindihan niya ang ilang pahina ng papel sa paligid ni Suzhou gamit ang lighter. Ayon sa kanyang pahayag, layunin nito ang sirain ang katawan at burahin ang ebidensya. Noong ika-20 ng Nobyembre taong 2006, isinagawa ng Guangzhou Intermediate People's Court ang isang closed trial. Inamin ni Xiang Jing ang lahat ng akusasyon ng robbery at panggagahasa.
sa araw ng paglilitis. Bukod sa kanyang court-appointed lawyer, walang miyembro ng pamilya o kaibigan ang naroroon. Ayon sa kanya, sa mahigit 7 buwan ng pagkakakulong, hindi niya alam kung paano tiisin ang bawat araw. Ipinahayag niya ang labis na pagsisisi at sinabing hindi niya alam kung paano mababayaran ang pinsalang na idulot niya sa dalawang pamilya. Humiling ang mga magulang ni Zhao Suzhou ng mahigit 1,060,000 RMB, humigit kumulang 7.9 pesos noong panahong iyon bilang kabayaran. Sinabi ni Xiang na handa siyang magbayad, ngunit wala siyang sariling ari-arian upang ito ay matupad. Sa labas ng korte, nakapanayam ng media ang pamilya ng biktima. Ang ina ni Suzhou na hindi matiis ang lungkot ay nagkaroon ng mental breakdown at nanatili sa Shaanxi, kaya ito ay hindi na nakadalo. Ang lola naman ni Suzhou na nakasaksi sa kanyang paglaki ay hindi rin pinayagang malaman ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ng pamilya na nag-aral lamang siya sa ibang bansa. Subalit kahit matanda na, nagtanong siya kung bakit hindi na tumatawag ang apo at hindi tiyak kung hanggang kailan maitatago ang katotohanan. Noong 15 ng Disyembre 2006, inanunsyo ng korte ang hatol. Kamatayan ang hatol para kay Shanjing para sa pinagsamang krimen ng robbery at panggagahasa at inalis din ang kanyang mga karapatang politikal habang buhay. Nag-apila si Xiang at iginiit na dapat isaalang-alang ang kanyang pag-amin bilang mitigating factor. Ngunit tinanggihan ang apela noong 28 ng Oktubre 2008 at pinanatili ang orihinal na sintensya. Ang parusang kamatayan ay isinakatuparan noong 10 ng Oktubre taong 2008. Matapos ang insidente, nagbigay ang Guangzhou University of Chinese Medicine sa pamilya ni Zhao Suzhou ng 100,000 RMB, mga 620,000 hanggang 680,000 pesos bilang tulong, 9,883 RMB, humigit kumulang 58,000 hanggang 64,000 pesos para sa libing, 22,860 RMB, humigit kumulang 140,000 pesos hanggang 156,000 pesos mula sa pampublikong donasyon, at 11,171 RMB, humigit kumulang 68,000 pesos hanggang 76,000 para sa gastusin sa paglalakbay. Ngunit naniniwala ang mga magulang ni Zhao na kulang ang seguridad sa campus, kaya noong taong 2009, nagsampa sila ng demanda laban sa universidad na humihiling ng karagdagang 320,000 RMB, humigit kumulang 1,984,000 pesos hanggang 2,176,000 pesos noong panahong iyon. Iginiit naman ng universidad na ang gusali ay may open access, regular ang patrol ng gwardya at bigla at hindi inaasahang pangyayari ang insidente, kaya si Xiang Jin ang dapat na managot. Tinanggihan din ng korte ang demandang ito. Lubos na hindi nasiyahan ang ama ni Zhao at minsan niyang sinabi, anuman ang pasya ng batas dahil naganap ang pagpatay sa research room sa campus, dapat maramdaman ng paaralan ang hiya sa nangyari. Hanggang ngayon, halos 20 taon matapos ang krimen sa universidad, nananatiling mabigat ang bawat pagbanggit nito. Ang kakaibang kalagayan sa yugto ng kaso ay nagbunsod ng maraming teorya mula sa publiko at pulisya, at ang pinakatumatak sa marami ay ang presensya ng kondom sa crime scene. May ilang netizens na nag-isip ng alternatibong senaryo. Sinasabing si Xiang Jin at ang biktima ay nagkaroon ng romantikong relasyon at nagkasundo silang magkita sa gabing iyon bago ang nakatakdang kasal ng biktima. Dinala umano ni Xiang Jin ang kondom upang maiwasan ang pagbubuntis at ayon sa teorya, sinadya ang lokasyon
na isang liblib na research lab dahil pamilyar ang biktima at walang ibang gagamit ng silid. Sa huli, ayon sa teorya, galit at selos ang nagtulak sa kanya upang patayin ang biktima at gawing tila pagnanakaw ang motibo. Ngunit sa kabila ng imahinasyon ng ilan, mahirap paniwalaan ng isang batang doktor na nasa hangganan ng masayang pag-aasawa ay basta-basta mawawala ng kontrol sa isip. Ang trahedya ay nabuo mula sa sunod-sunod na pagkakataon, isang nawawalang telepono, impluwensya ng alak, isang babae na nag-iisa sa lab, at mga maliliit na desisyon na nagtulak sa isang ordinaryong araw patungo sa isang bangin. Ang buhay ay hindi nagbibigay ng what ifs. Hindi natin alam kung aling maliit na hakbang ang magdadala sa isang tao sa gilid ng trahedya. At dito rin nagmumula ang pinakamalakas na babala ng kasong ito na kadalasan. Ang pinakadelikado ay ang taong mukhang ordinaryo. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang halimaw sa dilim, kundi ang pagbagsak ng sangkatauhan ng isang tao sa isang sandali ng pagkawala ng kontrol.